Pag-usapan po natin ang tungkol po dyan sa pulburon video. Kasi sa dami po ng pasabog na ginawa po ni Maharlika, dito po ako nagiging interesado po talaga. Kasi ito yung pasabog niya na pwede siyang kasuhan kung hindi naman talaga totoong nangyari. Kasi po ay Pangulo po yung nasasangkot po dyan. Nitong huli po sa live niya ay sabi niya si Lisa Smugs daw ay nagpadala na ng tao dyan sa kung saan naroroon si Maharlika dahil natataranta na daw. Alam natin kung sino si Lisa Smugs, yung ibig niyang sabihin, kung hindi yung first lady po natin. Ngayon ay talagang itong video na ito ay matagal ko nang inaabangan to simula po nung nabanggit po niya na meron daw video, at alam po natin yung binabanggit po niya na tao na yan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Makatinding pasabog po ito talaga. Ito panoorin po natin ang video na ito kasi sa lahat po talaga ng pasabog ni Maharlika, dito po ako nagiging interesado. Kasi kung sakaling totoo man itong video na ito, kung sakaling totoo man, nako, ako mismo ay bibitaw sa suporta ng taong yan. Kasi sa hanggang ngayon po naniniwala pa rin po ako na may kayang ibalik yung unit team. Kung nawala man, andyan pa rin yung unit team. Gusto po natin ang unit team. Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara magtulungan. Pero kung talagang totoo itong video at mailabas nila balang araw, bibitaw po ako sa suporta dyan sa kabila. Kasi alam naman nating lahat na yan po ang pinakaayaw natin, yung pulburo na yan. At yan po ang pinakaayaw ng mga Duterte, yung pulburo na yan. Tapos malaman natin sa pasabog ni Maharlika, kasama siya sa listahan ni dating Pangulong Duterte at nakiusap lang daw yung isa na wag ilabas. Tapos ngayon meron palang pulburon video din. Nako, ito panoorin po natin ang video po ni Maharlika at kayo na pong humusga kung totoo man ito o hindi. Ito ang video. So, actually kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport po si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko mga kababayan na nagpapadala ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag natatarget nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman, si Melquiades ba o kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo.
Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon, mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, yung, ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ako doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So, pinakita ko yung mga pictures namin. Sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So, pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So, ipinaliwanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, yung nag-asikaso sa akin na police na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako na nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipiniliwanag ko mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw, ng buwakan ng inang Lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na akala mo yung buwakan ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga pulis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitan niya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, kinausap ni Smugs, si Taberna, para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng niyang hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, punishable here in the US. So kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Wes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Akala mo magwawagi ka, buwa ka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, ba't hindi ko kayo hayaang magwawagi? Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, Swiss ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever yan. Sabi ko kasi ilulubog kita sa kumunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at 10 na mga smuggler at pulboronic mong kasabwat. Dahil imagine niyo mga kababayan, may pinalabas sila na itong nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. Maaring what yan ay may mga contact dito ng mga tutoryo sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos, wala man akong pera mga kababayan, pero lalabanan ko sa katotohanan, lalabanan ko sa tama yang hinayupak na babaeng ito. So ngayon mga kababayan, yan dahil galit na galit siya sa akin, galit na galit sila sa akin dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila.
Okay? Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka pa naman siraulo, kung di ka pa naman mudlo, budod, lahat ng kaibilan nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. Wala sa akin ang video ng polboron ni Kuting. Kahit ano pang gapang mo dito sa Amerika, magpadala ka ng mga tao, gagamit ka ng mga tao maghaharas sa akin. Kahit pigain mo ko, walang video na iluluwa ko. Dahil nasa tabi mo lang, maaring ka mag-anak mo ang may hawak ng video. Yan, clue yan. Kung di ka ba naman syunga, yung polboronic video mga palangga, hindi lang, marami ang may hawak na nito. Maaring ka mag-anak mo, Lisa Smugs, at kaalyado mo dyan. Kaya wag mong hinahabol-habol ako dito sa video, magpapaano ka? Magpapategi ka dito? Yes, Mercy, inireport ko na po sa police kanina. Supposedly kanina pa tayo mag-vlog. So I spent time para i-blatter ang lahat ng kanilang mga pangalan. At number 1 si Lisa Smugs. Nilitanya ko lahat ng pwede kong ilitanya. Sinabi ko sa kanila na kapag may nangyari sa akin, walang iba, kundi ang tumegi sa akin ay si Marie Luis Cacho Araneta Marcos, the First Lady, the ahas of the Philippines, and the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sila. At wala nang iba. Akala makakaligtas kayo, butang ina niyo. Tandaan niyo dito sa Amerika, kahit cold case, nasusolve, hindi nabibili ang batas katulad din sa Pilipinas na binibili ninyo. May mga mangilan-ngilan. But, dahil sa bunganga kong ito, at kailangan ko expose sa taong bayan, Chris GB, ate, sabi sa wala, there will be a revelation next year. Marami yan, mga palangga. Akala mo, dahil superpower ka, dahil hawak mo ang gobyerno, dahil si Kuting ay under Disaya at hawak mo ang pera ng bayan, ay kaya mo akong habulin dito gamit ang pera ng bayan. Nagkakamali ka. Sabi ko nga, kung kaya mo manggapang, ako hindi ako gumagapang. Diba? Straightforward. Kailangan ipaalam sa buong mundo na ikaw ay manggugurgur ng tao kapag hindi ka napagbigyan. Dahil hindi mo ako kayang bilhin eh. Walang katapat na salapi para bilhin mo ako gamit ang pera ng bayan. Hindi ako katulad ng mga aso, mga tao-tauhan na tango ng tango sa kapututan mo, kabuturan mo, kapulburunan mo para lang umamo sa'yo. Hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng pera dahil kaya akong mabuhay at kumain. Hindi katulad ninyo. Ang pagpupulburon nyo ay kinukuha nyo pa galing sa pera ng bayan, jutang ginina ninyo. Bangag ang Malacanang, sabi ni Miss Sonny Topak. Wala, ano pa nga palangga? Pulburon. Rainy, thank you. Kaya thank you sa mga prayers ninyo, mga palangga. So, marami dito ngayon na mga bataan ni Lisa Smugs na nagbabakasyon sa Amerika. So, sabi nga sa akin, ng aking informante, Miss Maharlika, mag-ingat ka. Dahil ang iba sa kanila nagdala ng huge amount of money. Okay? Kaya paano ka makadala ng pera dito? That's immigration violation. 25,000, ilan ba? 10,000 pala, na 25,000. $10,000 lang ang allowed. Pero, I'm not sure lang kung ang ginamit is Philippine passport, the regular passport, o yung diplomatic passport. Kaya mga kababayan, alam nyo na tinatarget ako ng mga buwaka ng inang to dahil hindi nila ako kayang bilhin. Hindi nila ako kayang bilhin para tumahimik. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Itataya ko na ang natitira kong buhay, hindi para ibuwis ang buhay ko, kundi para malugmok yung mga yan sa kumunoy. Dahil sila ang nambudol, sila ang nagwalang hiya sa atin, sa inyo lahat. Say thank you sa mga prayers ninyo. Ngayon, mga kababayan, sana ang video ni Kuting, wala nga sa akin palangga. Wala sa akin, ang clue, maaring nasa kamag-anak ninyo. Kaya wag nyo akong dinadamay-damay dyan sa pulboronic video ninyo. Unang-una, hindi ako ang humithit. Hindi ako ang suminghot. Hindi ako ang bangag. At hindi ako ang nagkuha ng video. Ang habulin mo, yung kumuha ng video, habang bangag na bangag si Kuting. Hindi ako, wala akong kinalaman. Habulin mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga appointees mo. Bago ka magurgor, mauna na si Lisa, sabi ni Florenda Fenwick. Palangga, kakampi natin ang langit. Right? Kakampi natin ang langit at kakampi ko kayo. Ang katotohanan ay nasa atin. Kaya dito mo ginagawa, di ba? Dahil gigil na gigil siya, naghahanap siya ng mga taong mangharas sa akin. Matagal nang gumagapang si Lisa Smugs. Naghahanap siya ng mga taong takutin ako at sindakin ako. At ngayon, itong holiday, ito yung worst. Nagpapadala siya ng mga tao dito para mag-stalk sa akin. Pangina ka? Akala mo matalino ka? Matalino ka sa panggagancho. Mas matalino ako sa'yo. Dahil nalaman ko ang kahayupan mo. Di ba? Bakit ayaw mo akong kasuhan?
Bakit ayaw mo? Lahat ng mga inaakusa ko sa inyo, bakit? Takot ka. Di ba? Takot ka, Lisa, putang ina ka. Lulubog kita sa Komunoy. Kasabay ng taong bayan. Yung pagnanakaw mo sa kabanang bayan, pakikisabuatan mo sa smuggle, sa lahat ng mga sindikatong hinayupak ka. Pagkuha nyo ng pera ng bayan, kayo ang dahilan kung bakit may kagutuman. Lahat kayo. Akala mo matalino ka? Ilulubog ka rin ng mga taong akala mo kakampi mo ngayon. Ilulubog ka nila sa bangin at sa Komunoy. Yan ang pakatandaan mo. Dahil hindi forever ang power mo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, alright? Kayo dyan sa Pilipinas, patatagalin nyo pa ba ang ganitong klaseng gobyernong ito? Nasayang ang boto, sabi ni Teresita. Excited po ako, sabi ni St. James Sidenio. So mga kababayan, ito. So dapat i-share nyo at sabihin nyo sa taong bayan na si Smugs ay gumagapang papuntang Amerika para what? Iligpit ako, takutin ako, sindakin ako. Hindi ka magwawagi. O offeran ako ng... Sabi ko nga, walang katapat mo. Hindi na magwawagi ang offer mo kahit sino pang emisaryo ipadala mo. Kahit sino pang demonyo ang ipapadala mo dito sa Amerika. Okay? Walang katapat. Hindi kailanman mababayaran ang prinsipyo ko at ang ko sa inyo, pagdurog ko sa inyo. Lalo na pagdurog ko sa pulboronic ninyong gobyerno. Ano sa tingin nyo? Totoo ba ang sinasabi ni Maharlika tungkol po dyan sa pulburon video at tungkol po dyan na sa sinabi niyang nagpadala na ng tao si Lisa Smugs? Ay, yung Lisa Smugs, alam natin kung sino po yan. Yung ibig niyang sabihin, nagpadala na po ng tao kung saan naroroon po si Maharlika. Pero syempre, sa mga inilabas po kasi ni Maharlika, ito po kasing pasabog na to, yung pulburon video na yan. Talagang yan po talaga yung pinakamatinding pasabog niya. Kasi yung mga dati niyang mga pasabog tungkol sa mga nangyari sa Malacanang, hindi ko po masyadong pinapansin yun. Pero ito po, kasi ito po ang ayaw ng mga Duterte at ayaw ng karamihan. At nakakasira ng pamilya, ng kabataan, yung pulburo na yan. Tapos malaman-laman natin yung namumuno ay nagpulburon din. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya yung mga sinabi po ni Maharlika? Kung totoo man yan, may tiwala pa ba kayo sa gobyerno? Kung totoo man yan, ano ang dapat nating gawin? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.